Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, isi-share ko naman sa iyo itong aking tanim na atis sa container. Yung size ng container na to around 15 gallons or 12 gallons approximately. At itong aking atis na ito, nabili ko ito, maliit pa siya. Nakalagay lang sa maliit na container na polybag. And then inilipat ko dito sa malaking timba. At ito po ay around 3 years na, more or less, kung hindi ako nagkakamali. At ngayon ay ayan, malaki na yung katawan niya. At mataas na rin siya. At the same time ay ilang beses na rin itong namunga. So sana nakikita. Ayan, medyo marami siyang bunga. Merong malaki, merong maliit, merong nag-uumpisa pa lang na sumibol. Yan, dito tatlo yung magkakakumpol na bunga. Doon meron pa. Doon sa taas. Yan. So ito ngayon, after around 3 years na sa akin, ang taas nito siguro nasa 10 feet. 10 feet. So nung umpisa, konti lang ang bunga nito. Actually, hindi pa agad nagbunga. On the second year na nasa akin, tsaka lang siya nagumpisang maglabasan ng bunga. Ito naman ngayon, bago siya nagbunga, ay naubos muna yung mga dahon niya. Nag-shed siya ng mga dahon. And then nang tumubo yung kanya mga bagong dahon, kasama na rin ng mga bulaklak. At ayan nga, meron na siyang mga bunga. So, paano ba pabungahin itong atis sa container? Kasi dahil nakatanim siya sa container, kailangan natin siya supplyan ng mga fertilizer na pampabunga. Nung una, pampalaki muna. Urea nilalagay ko every 2 weeks. And then nung medyo malaki na siya, may 1 taon na sa akin, inumpisahan ko na siyang bigyan ng triple 14. Yung pong tinatawag na complete fertilizer. Every 2 weeks, binibigyan ko siya. Minsan, ang binibigay ko yung dry. Ibig sabihin, hindi ko tinuna sa tubig. Nilalagay ko lang sa lupa, dito sa gilid ng timba. Mga 1 kutsara dyan, 1 kutsara dito. So, bali 2 kutsara, and then ibabaw ko sa lupa. At saka ko siya didiligan. And after more than a year, almost 2 years, yan, nag-umpisa na siyang magbunga. Nung umpisa kasi, bulaklak lang, and then nalalaglag din yung bulaklak niya, umiitim. Kung nakapagtanim ka ng atis, palagay ko naranasan mo rin yon, hindi nagtutuloy na maging bunga yung kanyang mga bulaklak. Pero dahil tuloy-tuloy ang pag-supply ko ng fertilizer sa kanya, ayan, nag-umpisa ng mabuo yung kanyang mga bunga on the 2nd year. Kung hindi natin bibigyan ng fertilizer, ang atis na nakatanim sa container ay mahihirapan natin siyang pabungahin kasi po darating ang oras mauubos ang sustansya na nasa container. Yung lupa niya, pag nawalan ng sustansya, wala na ring mapagkukunan ng energy para makapagpabunga ang ating tanim na atis. So ganun po yung ginagawa ko para mapabunga itong aking atis. Pagdating naman sa pagdidilig, dahil syempre maugat na ito, ang ginagawa ko ay regular ko siyang dinidiligan. Pero dinidiligan ko lang siya pagka tuyo na ang kanyang lupa. At pag tuyo na lupa, didiligan ko yan ng marami, halos 2 galon ng tubig, or hanggang umagos sa ilalim. Kagaya niya, nakikita nyo, medyo basa ang ilalim kasi po ay pinaagos ko sa ilalim ng container. Talagang pinuno ko ng tubig para mabasa ang mga ugat niya. At napansin ko na sa ganung paraan ay mabilis na lumaki ang kanyang mga bunga. So kailangan din po siyang diligan pagka siya ay nakatanim sa container. Isa pang pag-aalaga na ginawa ko dito sa aking atis ay ang pagpuksa ng mga insekto at pati na rin ang fungus. Ito po kasing atis, yung kanyang mga bunga, pagka hindi mo naalagaan yan, sa pag-spray din ng fungicide ay magkakaroon niya ng mga itim-itim dito sa bunga. Yan, sa paligid na yan, dyan, at mag-umpisang tumigas. Pag tumigas yan, na maitim na siya, mahihirapan na siyang maka-recover. So, alaga din po yan ng fungicide
Pero hindi naman madalas, once a month lang po na ginagawa ko yan, lalo na nung panahon ng tag-ulan. Ngayon naman tag-araw, wala naman akong problema sa ganon. Ang problema ko pag ganitong tag-araw ay yung mga ibon. Kasi po kinakain ng ibon yan sa araw, sa gabi naman yung mga bayakan or paniki na tinatawag ang kumakain sa bunga. Lalo na yung isang yon, medyo malaki na siya, ganong kalaki na. So pwede ko na siyang pitasin kasi po pwedeng maging biktima na yan ng ibon or ng paniki sa gabi. Nangyari kasi na nakaraang magbunga yan ay na mayroong bunga na nauuka. So kinakain siya habang nakatanim pa or nakasabit pa sa kanyang sanga. So pwede kang magtanim ng atis sa container. Pag nakita mo nalalagas sa mga kanyang mga dahon, kagaya niyan, bandang Enero nang malagas yan or late December, and then pinabayaan ko lang, pinutol ko yung mga tuyong sanga niya, and ayan, later on ay naglabasan na yung kanyang mga bagong sibol. So pagka po yan ay nagdo-dormant, ano po, yung tinatawag na dormant period niya, nalalagas sa mga dahon, natutuyo yung ibang mga sanga, wag po tayong kabahan. Patayin lang natin or putulin lang natin yung ibang mga tuyon-tuyo na talagang sanga. And then pwede natin siyang i-prune at makikita mo yan maglalabas ng mga bagong sibol kagaya niyan. So ito halimbawa pinutol ko dito. Yan, dito. And then yan, lumabas na dito ang kanyang bagong sanga at kasama na rin yung bulaklak. Ayan. Ganyan din po ang nangyari doon sa iba. Oops, nalaglag yung bulaklak. Dito may bulaklak din. Pero hindi naman lahat ng bulaklak talaga ay maasahan natin magtuloy. Yung iba niyan ay malalaglag. Ang kailangan lang ay maraming bunga tayong ma-harvest sa kanya. Alright, sana po ay nakapag-share ako sa inyo ng idea kung paano tayo magtatanim, magpapalaki at magpapabunga ng atis sa container. Pagdating sa container po, mas malaki, mas maganda. Kung pwedeng mas malaki pa dito, ay mas mainam po yun para sa ating tanim na container, tanim na atis. Kasi po itong atis puno ito eh. Pinakamaganda talaga sa lupa, kung meron kang lupa. At kahit nakatanim sa lupa yan, every now and then, bibigyan mo pa rin siya dapat ng fertilizer. Alright, maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!